Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. At siya nga pala mga kaibigan, bago tayo magsimula, shoutout muna sa sender natin ngayon na si Loloy ng Mindanao. Baka magtaka kayo no, mukhang narinig ko na ang kwentong ito . Tama po kayo mga kaibigan, itong kwento na ito ay nabasa na sa ibang horror channel no. Mukhang mahihirapan tayo dito kasi ito'y pambabae no. Hindi siya ganun ka nakakatakot pero pasok pa rin naman sa kwentong aswang. Kaya without further ado, simulan na po natin ang kwento ni Loloy ng Mindanao. Isang mapagpala at kumikending na araw sa lahat ng tagapakinig sa number 1 kong horror channel at sa isa sa paborito kong mga narrator na si Sir Alex. Matagal-tagal ko ring pinag-isipan kung kaninong narrator ko ipapadala ang kwentong ito na makapagbibigay ng sapat at akma na pagsasabuhay sa aking ilalahad na istorya. Naipadala na sa ibang channel pero ipapadala ko pa rin sa iyo Sir Alex dahil buo ang aking tiwala sa kakayahan mo pagdating sa narration. Ika nga, subok na sa panahon. Sa ngayon pa lang, gusto ko nang magpasalamat kung mabigyan ng pagkakataon. Maisahim papawid ang kwento ko na ito. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Olimpio o Pio pero Pia po ako sa gabi katunog ni Pia Wurtzbach. Kung hindi nyo na itatanong, ako po ay nabibilang sa mga nilalang na ipinaglihi na yata sa bulaklak na kampupot at katuray. Nasa kasawiang palad ay narong send yata ang pagkalikha sa akin sa dapat kong katauhan. Naganap ang kwentong ito hindi pa gaanong katagalan sa isang lugar na unang beses pa lamang naming napuntahan ng aking kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Sitio Alingasaw. Yan ang pangalan dahil totoo naman kasing umaalingasaw ang mga amoy ng mga nakatira roon. Bagamat hindi naman gaanong nakakatakot pero napuno pa rin kami ng palaisipan na talagang umiiral nga pala sa mundo natin ang mga nilalang sa dilim. Nagtatrabaho ako sa isang beauty parlor dito sa lugar namin at 6 kaming mga beautician na parehong mga badishi. Pero napapansin kong lahat ng mga gustong magpaayos ay sa mga kasamahan ko sila gustong magpaasikaso. Kahit busy ang mga ito, hinihintay talaga na matapos. Samantalang ako, nakatingala lang sa upuan. Minsan narinig ko pa nga ang kasamahan kong Becky na sinabihan ang isa niyang customer na, "Oy Jai, bakit naman hinihintay mo pa akong makatapos? Samantalang yan si Pia, bakante pa naman." "Ay, ayoko sa Pia na yan. Mukhang sangganong cellphone snatcher sa mga pantalan. At tignan mo nga ang katawan niya Talo pa si Mike Tyson sa bato-bato. Baka di niya makokontrol ang paghawak ng nipper at magmumukha pang sashimi ang mga daliri ko." Dahil dito Sir Alex, naisipan kong umalis na lamang sa parlor at magbahay-bahay sa mga lugar na malalayo sa parlor baka doon makakakuha ako ng mga customer. Bumili ako ng mga karagdagang gamit pampaganda sa isang beauty shop sa lugar namin. Nang makumpleto ko ng bilhin ang mga kagamitan, ay nagtungo na ako sa cashier para magbayad. Pero napansin kong panay ang kalikot niya sa ilong niya at may tinatanggal na kung ano. Gusto kong magpa-impress sa kanya para mabigyan ako ng discount. "Oy manang ang bonggacious naman ng beauty shop ninyo. Kumpleto kayo, branded. Sariling shop niyo ba ito?" Binulyawan ba naman ako at sinabing, "Anong mama? Ulitin mo nga ang sabi mo." "Oo, amin ang beauty shop na ito." "Ay wow, Shalon. Pangarap ko rin sana magkaroon ng beauty shop pero hindi ako nakapagtapos ng business course. Ikaw, nakapag-college ka ba? Anong kinukuha mo? Syulag ka ba o tanga ka lang talaga?" Tinatanong pa nito kung anong kinukuha ko. Siyempre kulangot. Amparusin kita dyan "Ay, yan ang sagot ng isang Lucrecia Kasilag. Lucreta pala to. Alam mo Iha, wala kang kaklas-klas sumagot sa question and answer portion. Kadiri, huwag mong kamayin yan bruha. Mapapanis yan, ano ka ba? Mabuti pa gamitan mo ng sandok. Kung sandukin kaya kita,
Eto naman, biro lang. Olimpio nga pala. Pia for short. Pakilala ko sa kanya. Sumagot naman ito at nagpakilala rin. Ash ang tawag sa akin ng mga magulang ko. At Wang naman apelyido namin dahil Chinese si Podra. Ay, bunggacious identity mo sis. Katunog mo taga ibang dimension. Huwag mo akong tawaging ateng ha, dahil mas bata ako kesa sa iyo. Tignan mo yung balat mo oh. Talo pa to yung pasa sa kulubot. At yung kutis ng face lock mo, talo pa ang sungka ang daming lubak-lubak. At kahit ubusin mo pang paninda naming facial cream dito, hopelessly devoted na talaga yan. Di na uubra sa facial cream powder kundi maselya na talaga dapat dyan no. Yung ginagamit ng mga panday na pampakinis ng table. Masilya na kung masilya. Ikaw ano? Suot ka ng suot ng bra wala namang utong. Kung meron man super itim na parang munggong tuto. Kung makapag-judge to, super wagas. Judgmental ka talaga sis ha, true lang. Sumagot si Ash. Bawal sa aming mga bata pa ang judgmental lalo pat ingat na ingat ako sa kontrata kung bawal disrespectful words no. Ay, kontrata? Saan at ano? Kung ang tawag sa mapagmahal sa bansa natin ay Inang Bayan, ako naman ay kasalukuyang hawak ko ang korona ng Miss Inang Bayot International no. O hala siya, ikaw na ang Inang Bayot International. Basta ako, alam mo na, bilang si Pia, isang Miss Universe iha. Ay, no way no. Hindi bagay sa'yo ang Miss Universe dahil masyado ka na... At anong bagay na beauty title sa akin, aber? Tumaas ang kilay ko sa'yo ha. Bumuelta si Ash, sabay sabing, dapat sa'yo ateng ang titulong Nuestra Señora di Inang Bayot. Ay teka, ba't ba ang dami mong binili? Parang panic buying to ha. Galit ka ba sa wallet mo ateng? Hindi. Gusto ko lang mag-community service. Ay taga DSWD ka? Uy hindi ha, PMA ako. PMA? Pwede na palang mag-PMA ang kumikendi ngayon? Timang, PMA means pedicure, manicure, ahit. Community service means magbabahay-bahay. Ay ganun. Nabuburyong na kasi ako sa parlor. Parang walang trend. Kaya gusto ko nang magbahay-bahay para exciting. Ay, true ka talaga dyan sista. Alam mo, buryong na rin ako sa trono ko. Araw-araw kaharap cashing machine. Gustong gusto ko yung idea mo ah. Isama mo naman ako ating please. O sige ba, sama ka para dalawa na tayo. Mula nun ay sanggang dikit na kami ni Aswang Sir Alex at nagpapaturo siya kung paano maglinis ng mga kuko, maggupit at magkulot ng buhok. Kaya lang habang lumilipas ang mga araw, may napapansin akong may kakaiba kay Ash. Yung amoy niya parang malangsa na patay na daga tuwing sasapit na ang dilim. Di naman siguro putok ng kilikili dahil kompleto naman siya sa mga deodorant kasi nga may-ari sila ng mga beauty supplies. Naalala ko yung sabi ng mahadera at marites kong lola noon na ganyan daw ang amoy ng isang aswang at ayaw kumain ng maaalat na ulam. Kaya may tamang hinala na kagad ako noon, yung baga mother instinct. At para ma-justify ang aking agam-agam sa pagkatao ni Ash, isang beses, inalok ko siyang saluhan akong kumain ng baon kong pananghalian. Lika Ash, sabayan mo akong kumain ng baon ko. Anong ulam mo Pia? Ulang itlog na maalat. Ay, ayoko niyan. Ayaw mo ng itlog? Anong gusto mo? Ano pa hindi yung malapit na sa itlog? Ah, itong kamatis ba ang gusto mo? Lokaret ka talaga Pia no? Ba't mo inilayo ang usapan? Ay, hindi ko kasi alam ang pinagsasabi mo. Kumain na lang akong mag-isa Sir Alex pero napagtanto kong mild lang ang pagkaaswang ni Ash. Hindi siya diehard. Kinabukasan araw ng linggo, nagkasundo kami ni Ash na mag-PMA sa sitio Alingasaw. Wika ni Ash, kabisado mo ba ang daan papunta roon? Sagot ko naman, hindi pa ako nakapunta roon pero... Sabi ng mga dati kong kasamaan sa parlor, maganda raw ang lugar na yon, maraming keke. Ay talaga? Sige, mukhang maganda yan ah. Tapos narinig ko malapit na daw kapiestahan kaya tsak maraming magpapalinis ng mga kuko at magpapakulot. Ay, gusto ko yan, akla. Bukas mai-implement na ang alatesda kong training galing sa iyo. Ikita na ako sa sarili kong sikap. Ano? Ikaw Ash?
Nagsasariling sikap? Oh my God, how cruel you ha? Naku naman, Nuestra Senyora di ng bayot, sariling kayod? Para magkapera ibig kong sabihin. Hindi gaya sa beauty shop na galing lang kina Modra ang allowance ko. Tsaka baka makatagpo ako at makahalingling ako ng mga poging utoko roon. Hay, tigang na lupang pala yan. Hindi ko na lang pinatulan ang kakatihan ni Ash, Sir Alex, dahil alam kong makati pa siya sa dahon ng gabi sa pagkabigaon. O siya, okay na tayo ha? Pero dadaan muna tayo ng simbahan at nang makapagsimba. Remember, linggo ngayon. Biglang tumutol si Ash, Sir Alex. Ay, hindi ako pwedeng pumasok sa simbahan, Pia. Alam mo namang hindi ako Katoliko at half-baked Chinese ako, no? Ano ka ba? Ikaw na lang pumasok sa simbahan at tatambay na lang ako sa labas. Sa mga sinabi niya, hindi na lang ako kumibo. Pero mas nadagdagan pa lalo ang duda ko na piloto talaga ng flying saucer itong si Ash. Natapos ang misa, Sir Alex, at kagad na akong lumabas ng simbahan at nandudoon nga sa kabilang kalsada naghihintay ang aking kaibigan. At nang yayayain ko na sana siyang magpatuloy na sa aming pupuntahan, ay dumaan sa harapan namin ang gwapong sakristan na si Piolo. Sambit nito, mukhang may lakad kayong dalawa. Ay, hala Pia, ano ba yan? Ay, ang gwapong. Meron nga kaming lakad. Doon sa sitio Balisawsaw ba yun ating Pia? Hoy, ano ka ba? Sitio Alingasaw, hindi Balisawsaw. Aklang to. Sumagot naman ang sakristana. Sitio Alingasaw? Gulat at biglang namutla si Piolo nang marinig niya ang pangalan ng lugar na pupuntahan namin. Sigurado ba kayo? Walang masasakyang habal-habal maghahatid sa inyo doon mismo sa lugar na yun. Lalakarin niyo pa talaga mula kalsada papuntang looban. Minsan kalabaw lang masasalubong niyo eh. Oo naman. Pakyut na sagot ni Ash habang dinudugtong ang lace ng bra. Sagot ko sa sakristana. Hindi pa kami nakapunta sa sitio na yun. Pero doon kasi namin balak magko-community service ngayon eh. Pwede mo bang ituro ang tamang papunta roon, Piolo? Tanong ko sa kanya. Makinig kayo, Pia. Alam ko ang sitio Alingasaw dahil nasa kabila lang yung baryo namin pero lahat kaming nakatira sa baryo syudad. Pinagbawalang tumapak doon ayon sa lumang kasunduan ng mga ninuno pa namin. Oh? Abay ano yan, Pogi? North Korea, South Korea, Philippine version? May border? Sabat ni Ash. Sagot naman ng sakristana. Hindi. Kasi mga taong nakatira doon, ha? Ano? Mga Neanderthal o Sinanthropus erectus ba sila? Tanong ulit ni Ash. Tumingin sa akin si Piolo sabay sabing, hindi na ba talaga kayo papipigil magpunta sa sitio Alingasaw, Pia? Pero kung tutuloy talaga kayo, mag-iingat kayo. At sandali lang, may kukunin ako sa loob ng simbahan para may magamit kayo roon. Hintayin niyo ako saglit, Pia. Ash. Sinundan na lang namin ng tingin si Piolo habang papalayo. At lalo siyang pumupogi sa mga mata namin ni Ash. Nakakainlababo talaga ang utoko na to. Sambit ng aking kaibigan. Hoy Ash, huwag mong demonyuhin si Piolo, lukarit ka. Balita ko magpapari yan. Ay sayang, ang gwapo pa niya naman. What a waste kaadunisan niya ating. Ilang saglit pa, natatanaw na naming papalapit si Piolo sa kinatatayuan namin. At nang makalapit na, o ito. Dalhin yung mga to. Ano yan, my love? Sambit ni Ash na tila hirap pigilan ang kakatihan. Holy water yung isa. Inilagay ko sa bottle spray. Itong isa namang matulis, bagakay ito. O ayan, magagamit nyo yan dun. Sabay abot sa akin. Uy Ash, ikaw na magbitbit nito. Kasya pa naman to sa fink mong shoulder bag. Ay, nung ka. Holy water at bagakay ilagay sa shoulder bag ko? Baka mahaluan pa ng holy water ang deboting cutics ko. Magmumukhang alkitran pa. No, i-horror. Sa mga sinabi ng kaibigan kong bayot, dagdag katibayan ko naman ito sa katauhan ni Ash. Pangalan at apelyedo pa lang, aswang na. Hindi ko kasi matanggap na legit ang alibay niya. O sige na nga lang, ako na lang magbitbit nito.
Kakahiya kay Piolo. Yan. Good Samaritan ka talaga ating Pia. Ayaw mo eh. Di ba malaki pa yung genuine made in Baclaran Bulgari shoulder bag mo? Anong Baclaran? I'm sorry to disappoint you. Pero hindi ito Baclaran ha. For your information, sa sidewalk vendor ng North Harbor Divisoria ko po nabili ito no. Kaya medyo klase to. Tinanong ko naman si Piolo kung para saan ang mga bagay na yon. Gamitin nyo yan bilang sandata at pananggalang nyo roon. Pananggalang? Saan? At sa alin? Basta, masasagot mo rin sarili mong katanungan, Pia, pag nandoon na kayo. Teka nga lang, Piolo. Paano mo nalaman na Pia ang name ko? Anong kulit sa kanya na kinikilig-kilig. Narinig ko pag-uusap yung dalawa ni Ash kanina, kaya nalaman ko mga pangalan nyo. O siya, ingat kayo roon ha. At yun na nga. Mag-aalas 2 na ng hapon nang sumakay na kami ni Ash ng tricycle papunta sa direksyon ng Sitio Alingasaw. Ibinaba kami ng driver sa may crossing ng Barrio Ciudad at bukana ng sitio. Wika nito, hanggang dito lang talaga ako at mag-iingat kayo roon. Saad ng driver, sabay harurot ng sasakyan na tila may kinatatakutan. Ano kayang nangyari kay kuyang driver na yon? Bakit parang nakakita yata ng bakulaw sa takot? Nakita ka kasi niya ng malapitan, sista. Anong nakita ng malapitan? Magtigil ka Asha, kundi hindi kita ipapasa sa OJT mo sa araw na ito. Dumiretso na kaming dalawa. Mga 1 oras na kaming naglalakad pero halos wala pa rin kaming nakikitang mga kabahayan. Kundi talahiban lang, kawayanan malalagong punong kahoy, mayayabong na mga baliti at mga kanyugan, Sir Alex. Malayo pa ba ating? Angal ni Ash sa akin. Kanina pa tayo naglalakad ng paakyat. 3:00 na ho. Wala namang mga utaw rito. Paano tayo makakuha ng customer? Buti sana kung pwedeng kulutan yung mga ibon na salangkiyod, saguksok at kukok. Ano na, sumasakit na ang mga daliri ng mga paakwong parang luyang tuyot na dahil sa high heels. Pamamaktol ni Ash sa akin. Ikaw kundi ba naman luka-luka pa high heels ka pa? Gusto mong dayain ang makakita sa'yo na mas matangkad ka pa kay Melanie Marquez. Ninuno ka naman ng mga pandakiko Ay, ang sama nito Ash, teka. Ayun meron akong nakitang mga kabayan. Yan na ang Sitio Alingasaw. Ay oo nga. Oo yan na. Ilang saglit pang lakaran narating na namin ni Ash ang bungad ng pamayanan nang biglang sumigaw ang uugod-ugod na matandang babae. Kayo, sino kayong mga lapastangan na pumasok sa aking teritoryo? Sumagot naman ako ng pasigaw at sinabing, Hoy brohang talipandas, teritoryo ba kamo? Aba nasa Pilipinas tayo nasa bundok pa. Meron palang dash line dito? Ano to, West Philippine Sea? Boy, meron akong karapatan saan man magpunta because I am a Filipina. Confidently beautiful with a heart. Philippines. Ano? Nagpalakpakan silang lahat sabay punas sa tumutulo nilang mga laway, Sir Alex. May sumabat sa tabi ng matanda at sumigaw. Sabi niya, Apo Serpentina, mga pulutan yan. Hoy kayong 2 kabayo, magpakilala kayo bilang paggalang sa pinuno namin. Nang mga sandaling yun ay nalubat-lubatan na kami. Uy Ash, umpisahan mo nang magpakilala. Sabay siko ko sa kanya. Ikaw na lang ating. Kahinaan ko ang public speech Ikaw na lang muna ang Speaker of the Congress ngayon. Sige no. May magagawa pa ba ako? Matapos makapag-inhale and exhale, ladies and gentlemen, ay mali. Cut. Take 2 direct. Ladies and ladies, good afternoon. Minasan ko siniwa. Anying saya? Maadyong adlaw kanindyong tanan. Ahong mga sana, mga sano. Jawa po dring arang initangan his idyong sityo ay. Ako nga pala si Pia, kakambal ng Miss Universe na si Pia Wurtzbach. At ang kasama ko namang ito si Ash, kakambal ng Pigati at Kamalasan. Andito po kami para mag-offer sa inyo ng 50% discount sa mga gustong magpamanicure, pedicure o magpakulot ng buhok. Sumagot ang isang binata.
Gusto kong magpamanicure basta 80% discount. Sumabat naman si Ash. Pwede basta isasama ko sa manicure ang pang-11 mong daliri. Laban? Tumahimik kayo. Makakahigop na naman tayo ng sariwang pulang dugo. Hagik-gik ni Apo Serpentina. Apo, hindi po pula ang mga dugo ng mga yan. Sagot ng katabi niyang mataba na mukhang manyakis. Ano? Tanong ni Apo Serpentina. Ba't niyo pinayagang makapasok dito sa lugar natin ang mga dayuhang yan ha? Ay leukemia man yan. White corpuscle lang pala dugo nila. Hindi po. Ibig pong sabihin ni Amulat, berde ang dugo ng mga yan. Opo, Apo Serpentina. Berde as in green tea. Di na bale. Sagot ng matanda na tumutulo ang laway. Pero naman yatang matris mga yan. Baka meron ng laman. Nagdadalang tao na siguro ang mga yan kay nanghubag ang mga nawong. Naku, wala pong matris mga yan, Apo. Kaya di sila pwede magdadalang tao. Nagdadalang tao pwede pa, for sure. Patuloy biro nung matabang lalaki. Sumagot naman si Apo Serpentina. Okay lang yan. Meron pa namang atay, puso at balunbunan yan. Karne pa rin yan. Ano? Karne? Anong tingin niyo sa aming dalawa? Balbakech? Ay, balbakwa tayo, day? Angil ni Ash habang nililislis pataas ang kanyang balloon shirt na astang manabunot. Sista Ash, huwag mo na ituloy paglislis na yan. Mukhang nasasagwa na sila Nakikita nilang magkahalong kulay brown at violet mong tambucho. Sabi ko sa kanya at sumagot naman ng patili si Ash. Just like yours, Papa. Nang walang kung ano-ano ay may biglang dalawang lalaking humablot kay Ash mula sa likuran. Maglalabas pa sana ako ng brochure ng Natasha at Avon products nang mapatili din ako. Ay ala, Sista Ash, kaliwat kanan kang hinahawakan at pinag-aagawan ng dalawang hombre. Sana hinggit pa more. Ating Pia, sa shoulder bag mo, naalala mo ba yung bottle spray ng holy water bigay ni Sam? Piolo pala, isprehan mo ang dalawang manyakis na to bago mabaon ng pangil ang liig ko, please. Bilis! Taranta ko namang dinukot ang laman ng shoulder bag ko at sabay spray sa mukha ng dalawang asungot. Ay hala, bakit lalong bumuhaghag at tumulis ang mga buhok nila? Parang buhok ni Albert Einstein to Ating naman hindi yan spray ng holy water. Spray nit yung hawak mo. Ay, Diyos mo. Hindi ko mahagilap sista kung saan. Yung bagakay na lang, yun na lang, bilisan mo. Eto na nga, sandali. Itinarak ko sa dibdib ng lalaki ang hawak kong matulis na bagakay. Pero nagulat ako nang tumawa lang ito. Wag dyan. Nakikiliti ako dyan. Gulat man ay nagtataka ako, pero nang tinignan ko ang hawak kong panaksak, ang tanggal pala ng engron ito. Hindi yung bagakay. Nang mga sandaling yon ay imbierna na si Ash na nakatingin sa akin. Sabi ko naman, Sista, ubos na ang pamamaraan kung mailigtas ka. Mukhang wala na akong magagawa. Just do it yourself na lang siguro. Let yourself free as a bird. Dismayado man ang aking kaibigan sa akin pero determinado siyang makahulagpo sa dalawang manyakis. Nang biglang nag-swipe ang mga paa ni Ash na parang nag-jumping rope lang na siyang ikinabuwal ng dalawang bakulaw. Sa aking nakita'y napahanga talaga ako at super na impressed. Wow, sista! Marunong ka pala Facundo. Pumunot ang noo ni Ash at sabi, Ha? Anong Facundo? Sino? Facundo ba? Yung martial arts, self-defense ganun? Siyo nga. Taekwondo yun, hindi Facundo. Bruhang bangik-ngik talaga to. Bago pa makabangon ang dalawang halimaw, sumigaw na si Ash ng, Takbo na tayo sista. Takbo na bilis. Tara pre, takbo pre, takbo. Walang binatbat sina Olympic gold medalist Bolts, Lydia De Vega at Elma Moros sa bilis ng takbo naming dalawa. Nang marinig namin ni Ash ang sigaw ni Apo Serpentina. Hoy, abulin nyo, abulin. Atutuya, bako balo. Pag nahuli nyo ang dalawang yan, itali nyo sa mahabang mesa sa bulwagan na nakatihaya.
Ay, narinig mo yun pre? Takbo pa tayo, takbo tayo. Ilang sandali pa ay may isang lalaki pang sumigaw. Ay, habang sila'y nakatihaya, pupugi natin sila ng mga halik. Ay, narinig mo ating? Narinig mo yun? Balik tayo, balik na lang tayo, tara. Uy, shut up ka aklang haliparot. Mukhang si Lolo Tomas yun ah. Hingal kong bulyaw kay Ash. Patuloy pa rin kami sa pagtakbo na bit-bit ang mga high heels at sa kabutihang palad. Di nagtagal nakakita kami ng isang mama na nakasakay ng kalabaw. Mama, sandali. Para po. Sigaw naming pareho. At nang magminor ang kalabaw ay agad kong nakita si Ash na nag-long jump at flawless na lumanding sa front seat ng kalabaw, bandang sungay habang ako naman ay sa backseat o bandang puwet ng hayop. Napagitnaan namin ang mama kaya hindi mapigilang tanungin kami. Uy, Pre Arnold, Pre Duming, kayo ba yan? Ay, hindi po. Mga bakla po kami. Oh, anong nangyari sa inyo? Anong ginagawa niyo sa lugar na to at bakit nagtatakbuhan kayong dalawa? Pasigaw akong sumagot sa driver. No further question, Your Honor. Andiyan na sila. Malapit na, nasa likuran. Maabutan nila tayo. Sumigaw na rin nun si Ash. Patakbuhin mo na mama. Patakbuhin mo na. Biglang hagupit naman ng driver. Aray ko po, ano ba? Ay, sorry ate. Ikaw na tamaan ng latigo ko. Sa puwet sana ng kalabaw para tumakbo ng matulin. Sorry. Pero mukha mo ang tinamaan ko eh. Latigo mo oh. Ingot ka ha. Anong tingin mo sa mukha ko? Backdoor exit ng kalabaw? Sorry pre. Hindi ko man yan tinuyo. Hindi ko sinasadya. Lalaki ka pala no? Tara na. Hawak. Pinatakbo na niya ang kalabaw. Palundag-lundag kaming tatlo hanggang sa marating namin ang crossing kung saan kami hinatid ng tricycle. Mama, sa tabi na lang po. Para na. Pero hindi kaagad pinahinto ng mama ang kalabaw. Sa halip lumingon pa siya sa likuran kung sinusundan pa ba kami ng mga halimaw. Pero wala na talaga Sir Alex. Mama, ano ba para na? Bawal dito ining. Sa unahan lang tayo kunti, may LTO. Ayan nang huhuli yan. Sa asar ni Ash, hinatak niya ang tali sa ilong ng kalabaw at napahinto ito. Kaya tumalon na kami kagad dalawa. Dumukot ako ng 100 piso para bayaran ang mama. Heto po. Keep the change. Oy, kulang pa to. Dalawa kayo. Umarko ang kilay ko at sabay pamewang. At sinabing, anong kulang pa 100 yan? Ano tong kalabaw mo? May metro? Sasampalin kita ng alangala dyan makikita mo. Nagulat naman kami ni Ash sa ipinakitang asta ng kalabaw dahil tila nagalit ito sa amin nang hanapan ko ng metro. Amba itong susuwagin kami kaya napatakbo na lang kami papalayo roon. Mabuti na lang at may dumaang ibang tricycle at hinatid kami sa bahay nila Ash. Agad kaming nakatulog sa gabing yun dahil sa matinding hapo ng katawan. Kinabukasan, pagkatapos naming mag-almusal muling binalikan ang mga nangyari sa amin sa sitio Alingasaw. At nang dahil sa pangyayari ay napagpasyahan naming dalawa na magtayo na lamang ng sariling parlor at wag na magbahay-bahay para iwas kapahamakan. Ayoko nang magbahay-bahay. Mukhang madaling matapos ang ating buhay. Oo nga. Ating Pia, meron akong nakitang 2 stories for rent building malapit lang dito sa amin. Anong plano natin? Yun na lang rintahan natin at gawin nating beauty parlor. Sagot ko na. Ay, nice idea. Pero dapat ang pangalan ng business natin ay Ash Beauty Parlor. Agad ko namang tinutulan at sinabing, no way, hindi. Dapat Pia Beauty Salon. Ay, hindi ako pabor niyan ating ha, over my dead fallopian tube. Paano na sista? O sige, ganito na lang. Dalawa tayong mag-isip sa ipapangalan sa first and second floor nating parlor. Yung may impact dapat na pangalan. O sige, mag-iisip tayo. Matapos noon, sa loob ng 1 linggo ay abala kami sa pag-aayos ng mga kagamitan namin sa itatayong negosyo. At sa wakas Sir Alex, natapos din namin ito. Nais kong anyayahan ang inyong mga subscriber na samantalahin ang 100% discount offer sa opening day. Parangalan namin ni Ash ang makulot habang kayo ay makikinig sa ikukwento naming karanasan.
Madali nyo lang po matunton ang kinaroroonan ng first floor at second floor ng parlor dahil sa rooftop makikita nyo ang malaking billboard. Nakasulat ang napagkaisahan naming pangalan. Mangungulot sa itaas at sa ibaba. Mua. Hanggang sa muli, Loloy ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At yun na po ang kwento ni Sir Loloy ng Mindanao. Isang fiction story lang po ito mga kaibigan kasi sabi niya puro seryoso na yung mga tao kaya haluan natin ng medyo may comedy minsan, no? So kaya nag-send siya ng ganun na story. So tayo naman mapa-fiction man yan o kung ano, ibabasahin natin yan lahat mga kaibigan. At siya nga pala, thank you kay Susan Dorn na subscriber sa ating SMCA channel, no? SMCA Compilation channel pala. At ngayon ay proceed naman po tayo sa ating membership shoutouts mga kaibigan, no? Sila po ang mga members ng ating channel. Unang-una, Jeffrey Bunyad, 20 months member na. Pangalawa, Story Hacks of Totski na 30 months member na. Kay Liam, 1 month. Kay Sheng's Channel, 11 months member. Kay Al Fernando, 1 month. Kay Rose Kim, 12 months. Rancid Horror Stories 1. Kay Mike na 27 months member na. Susan Dorn na member din sa SMCA Compilation Channel. 1 month na siya dito. Doon ay magwa 1 month na. Maraming salamat ma'am. 2 accounts. Member po si ma'am Susan Dorn. Kay Samantha Cruz, 1 month member. Darlene Cabatuan, 45 months. Elsie Diacosta, 42 months member. Rosary Jayarante, 3 months. Kay Esmeralda Jucares, 8 months member na. Jonizel Alviola, 22 months. Kay Jim Semilia, 25 months member na. Luis Elmido, 21. Last but not the least, Christine Olzon, 45 months member na, no? At syempre sa mga commentators natin, last update, no, mga kaibigan, babatiin natin silang lahat. Unang-una, first commentator natin, Hazel Fiesta. Pangalawa, Christy Harm. Pangatlo, Arlang nakalagay. Pang-apat kay Jolina. Kay Maria Perez, kay Mary Asilar, kay Joseph Medina, ayan. Kay Anika Mishka, kay Lilibet Andrade, Nimuel Joshua Magdaong. Kay Arlene Culza Beza, kay Nile Gio, Rexy Abergas, kay Jeffrey San Quizon, ayan. Rose Olalia, Elmer Vergara, kay Jonathan Barba, kay Heidi Gregorio, Leslie, Mark, Ryan Sinoron, kay Samantha Cruz, and last but not the least, kay Angeli Martin. Ayan, thank you po sa inyong lahat sa laging pakikinig po sa ating programa. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.